Formal lang isinara ng Commission on Elections ang filing period para sa 2025 midterm elections. Sunod nilang tatrabahuin ang pagsala ng mga COC para matiyak kung sino-sino nga ba ang kwalipikadong tumakbo. Matapos naman ng 2 linggo, sisimulan na rin ng COMELEC na i-upload sa kanilang website ang mga COC para makita ng publiko. Balikan naman natin ang mga naghain ng kanilang kandidatura kahapon. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ilang minuto bago matapos ang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa Manila Hotel kahapon, humabol si Will to Win host Willie Revillame. Naghain siya ng kandidatura sa pagkasenador bilang independent candidate. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, mabuting puso ang meron ka. Sakaling manalo, isa raw sa mga una niyang isusulong ang taasan ng discount ng mga senior citizen at persons with disability sa 30% mula sa kasalukuyang 20%. Kahit tatakbo, tuloy pa rin naman daw ang kanyang programang Will to Win hanggang February 10, 2025 o bago ang campaign period base sa rules ng COMELEC. Babalik daw siya sa telebisyon kapag tapos na ang kampanya. Apollo Kibuloy for Senator. Humabol din sa pagtakbo sa Senado ang self-appointed Son of God at leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Nakakulong siya kaugnay sa patong-patong na kaso ng pang-aabuso, kaya ang kanyang mga representative ang naghain ng COC. Gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Tatakbo ring senador si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Pati ang dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez tatakbong independent candidate sa Senado. Siya raw ang magiging boses laban sa korupsyon sa pamahalaan. I will never be allied with the majority bloc. I am running because I took up the challenge to lead the real opposition. Kasama naman ni dating Senador Kiko Pangilinan ang misis niyang si Sharon Cuneta nang maghain ng kanyang kandidatura. Three-cornered fight. That's what we will work on. Kami, yung grupo namin, of course, ang administrasyon at ang grupo ng Campo de Duterte. Pati ang nag-viral noon na si Peter Advincola alias Bicoy, gusto rin maging senador. Siya ang lumutang na whistleblower noon at nagdiin sa mga Duterte sa iligal na droga. Pero kung manalo, hindi raw niya susuportahan ang anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yun lang nakakalungkot dito sa ating bansa dahil pagtapos ka na sa panunungkulan mo, imbes na bigyan ka ng onra, sisilipin na ngayon lahat ng kontralaban sa'yo para nang sa ganon ay makita ka. Humabol din sa paghahain ng kandidatura para sa pagkasenador si dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza. Isusulong daw niya ang budget information at transparency. Sa kabuuan, higit 180 ang naghain ng COC sa pagkasenador para sa 2025 elections. Mas marami yan kumpara noong 2022 at 2019. Bumaba naman ang bilang ng mga tumatakbong party list groups kumpara noong nakaraang eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.